pinayagan na daw ang Pilipinas na makadaan sa Strait of Hormuz. So ngayon, ang sabi ngayon ng Philippine government is, of course, this is a win because it secures our supply. Yun yung sabi. It is a win because it makes our problem sa supply, it solves our problem pagdating sa supply, ganyan. Yun yung sabi ng Philippine government. Pero hindi ito makakapagpababa ng presyo ng langis kasi supply lang naman yung masasagot. Tingin mo sa totoo yung mga etos na yan? Hindi, wala naman sinasabi ang Iranian government eh. Kailangan merong communique. Bakla, ang communique, kung makikipag-meeting ka tapos may napagkasunduan, ang practice niyan is maglalabas kayo ng communique. Na at pareho nyo i-release yun. The Philippines and the Iranian, Emirate, Chimbustar, Eklabu. And nakita lang natin yung sinabi lang ng DFA kung ano na pag-meetingan. Hindi naman kinonfirm ng Iran. May confirmation ba ang Iran? Wala, at saka nakausap nila foreign minister eh. Si Syed Abbas, hindi naman siya yung nagde-decide dun sa Strait of Hormuz. I'm not saying na fake news. Ang sinasabi ko lang is walang announcement ang Iran. Mga ate, kuya, ma'am, sir, may papakisuyo po sana ako sa inyo. Baka pwede pong magpadagdag sa inyo ng pamasahe. Kahit magkano lang po, yung bukal po sa loob nyo. Kasi po hindi na namin kaya ang laki ng diesel namin at halos barya na lang na iuwi sa kada biyahe. Sa panahon po ng krisis ngayon, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na lang. Tayo-tayo lang. At ganoon din po ako sa inyo. If ever nakulang pamasahe nyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang po kayo sa akin. Isasakay ko po kayo. Maraming salamat po sa unawa ninyo. Ayun. Grabe no? Busabos life na tayo dito sa Pilipinas. Ayan, nandito na ang ating favorite ghost. Sasper, the friendly ghost. Maraming salamat sa pagbisita sa mundo ng mga tao. Hello everyone. Namiss niyo ba ako? Oo. Kumusta ang Holy Week mo? Wala. Ano ba yan? Wala, hindi ako nag-Holy Week. Kayo lang naman yung mga Kristiyano. Ano ba? Hello everyone. What is the deal? What is the Kemelatik? Well, first, kanina nasabi ko na, actually marami akong gustong i-topic today. So first, yun nga, buhay si BBM. Pangalawa, Bakit ba sumasama ninyo? Bakit nyo ba siya ni-wish na mategi? Hindi ko siya ni-wish na mategi, pero kung kunwari may sakit siya, hintayin ko na lang siya mamatay. Parang, sabi ko nga ang tawag dito yung, alam mo yun, yung parang, hindi wala kasing point na mag-speculate kung may sakit ba siya, kung may ano ba. Although Amy Marcos said na nagkakasakit na nga daw yung kapatid niya. Gano'ng katindi yung sakit ng kapatid niya, hindi natin alam. Ang problema kasi, sabi stage 4 daw, colon cancer, inemerute, ganyan. Pero ang sa akin nga kasi, gano'n man, wala kasing value sa atin kung mag-speculate nung sakit ni Bongbong Marcos Kasi hanggat nakakatayo siya at nakakapaglakad siya, girl, buhay pa yan, di ba? Wala tayong di ba? Nakakaloka kung ganyan ang sakit niya kasi ganun din ang naging sakit ni Tita Cory. Oo. Kung totoo. So anyway, tinatago, kasi kung totoo yan, hindi mo naman maitatago yan Sabi ni Rich, nag-binge watch ata si Sas ng vlogs ni Candace Owens. Oo, pang ano ko yan pang sabaw moments ko yan Alam niyo, meron pa kayong gano'n, yung sabaw moments lang kayo, tapos meron kayong gustong panoorin pag sabaw-sabaw kayo. Oo. Pag sabaw-sabaw ako, yung ayaw mag-isip masyado. Oo, yung mga tipong gusto mo lang,
Sabaw ka lang. Ano mo yun? So pag sabaw ako, yun ang mga pinapanood ko si Candace Owens kasi natatawa ako sa kanya. Natatawa ako sa, talagang sabi ko, putang ina si Candace Owens, kinareer si Erica Kirk. Bakla. Totoo. Diba? Sobra pagka-career Girl, niya. di ba As in, sinasabi parang, sa akin, di success ba to? mapag family tree. Bakla, ibang klaseng family tree. Ay, oo. Totoo. No, nakakaloka kasi no, yung parang nung una, parang di ba nag-start lang siya na parang, bakit parang hindi masyadong malungkot to? Parang di ba nag-start siya from there. Bakit Oo. parang party-party? Bakit parang hindi masyadong malungkot to si Erica Kirk sa pagkamatay ni Girl, kahit naman siguro tayo, ganun din naman maiisip natin kung merong, halimbawa ikaw, no? Sino mo magandang example? Halimbawa hindi, magandang example dyan, si Lenny at saka si Jessie Robredo. Hindi, masyado na malayo yan. Halimbawa ito si Mamsi sa si Papshi. Sas, I wish we have Candace Owens para i-analyze yung Lenny Robredo, Jessie Robredo eksena. Yes. Hindi, halimbawa ito si Papshi sa si Mamsi. Kung totoo si Papshi Enategi, can you imagine si Mamsi bigyan nag-party? Ganon. So parang, hindi ka man na mag-look, sabi. Parang, yung asawa mo hindi namatay sa sakit. Tapos inisa-isa ni bakla yung mga, mga public speeches ni Erica Kirk. Inconsistent sinungaling. Kasi ito yung sinabi mo nito sa anak, pagkatapos iba na sinabi mo. Tapos yung parang, Erica Kirk, explain! Kulang talaga sa miyak. Erica, putang ina ka! Putang ina ka! Babae ka! Pero alam mo, talaga? Self-made woman ka? Talaga ba? Ito kaya sinasabi mo noon. Ang feeling ko talaga yan, si Erica Kirk. Feeling ko wala siyang kinalaman. Feeling ko lang talaga, baka nagkakalabaan na sila ng jowa niya. Oo. So parang baka unhappy yung marriage to begin with. Baka unhappy na talaga yung marriage. Tapos nung nawala, so parang, alam mo yung sigh of relief. Kasi girl, yes. No? Tapos she see it as an opportunity, ganyan. Yung mga ganong etchos. I don't think na may kinalaman siya. Feeling ko talaga, parang, ay, bongga. Parang pag ganyan na lang siya, bongga. Kumbaga parang after the death of Charlie Kirk, kumbaga whatever, kasi para siyang nagkaroon ng not the death, assassination. Yung assassination. Yeah. Assassination ni Charlie Kirk. After no assassination ni Charlie Kirk, she saw it as an opportunity for herself na sinis niya yung limelight Oo. Kasi I agree na it must be rooted doon sa unhappy relationship. More than anything unhappy else. Marriage. Feeling ko wala, siguro, kasi girl, parang, hindi mo pa rin sabihin, everyone grieves differently. Bakla. Everyone's grieve differently, pero ibang klaseng grieving naman itong differently na to. Bakit? Kasi pag pinapanood ko talaga si Erica Kirk, girl, parang, bakit parang napaka-artificial ng mga, alam mo yung parang parang siyang Risa Ontiveros. Ganun yung aura ni Erica Kirk, parang Risa Ontiveros. Pero, Bax, ang nakakaloka kasi, hindi siya huminto kay Erica Kirk lang dun sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Nakarating siya ng Israel. Bakla kung ano-ano na. Kaya gusto ko pala si Candace Owens pag sabaw-sabaw ako. Para lang entertainment lang ba na low quality thinking ganyan. It satisfies your it satisfies your ultimate Marites itch.
'Di ba? Yung parang, tangina, ito yung Maritesa na sagad, 'di ba? Gano'n, ito yung Maritesa na sagad. Pero I think I think there might be some, baka merong mga patutunguhan yung mga expose ni Candace Owens. Parang si Candace Owens pa yung nagluluksa, no? Oo, oo. Well, I think yung significant na tinakbo nung series na yun ni Candace Owens, yung I don't know if it was her who highlighted it or someone else. There was there was a public engagement si Charlie Kirk na kung saan yung event na sinugod yung ng Hamas yung Israel. Isa sa parang concert yata yun whatsoever ganyan. Tinatanong niya kung yung IDF nagpadala ba ng tulong to neutralize the attack. Kasi nagtataka siya bakit may lag. Sabi niya gano'n, ibig sabihin, nalaman lang ng IDF na meron ng carnage na nangyayari doon sa, basta parang somewhere sa border ng Israel, na merong isang public event. It was a concert yata of some sort. Tinatanong niya, bakit yung IDF hindi nagpadala agad ng response? Pinakamagaling kayong soldier 'di ba? Why did you allow it to happen for quite some time and why did you not send help? Hinold off nyo ba? Tapos paulit-ulit si Charlie. Hindi talaga binitawan ni Charlie Kirk 'yon. It puts the IDF in a really bad position kasi nga parang ang dating inalaw ninyo na magkaroon ng carnage. Is it with, kumbaga parang doon papunta yung doon papunta yung question ni argument ni doon papunta yung argument ni Charlie Kirk na yung pinagmamalaki ninyo na terrorism na nangyari doon sa lugar ninyo is actually approved by IDF. Something to that effect. Ganun yung argument ni, parang ganun yung oh well, bahala na sila dyan. Pero ang nakakaloka kasi dyan is wala nang MAGA. No? Nawasak na yung MAGA. Lusaw na. Very, very few na lang. Oo, very, very few. Kasi, can you imagine, lahat ng, siguro yung mga na lang, sobrang hardliner. Well, Candace Owens was a hardliner, pero wala na rin siya. Wala na rin siya. Si Ben Shapiro na lang yata natitira, Bex. Diba, sino ba si Megyn Kelly? Megyn Kelly ba yun? Saka si Tucker Carlson, di ba? Ayaw na nila. Wala na sila. Oo, parang ayaw na nila sa MAGA. So, lalo na si Candace Owens, imbiyer na si Candace Owens sa Oo, kasi sila yung una nagkaroon ng sila yung una, si Candace at saka yung di ba, even before nanalo si Trump ulit, Candace Owens left the group of Ben Shapiro na di ba? Ayun. So, isa sa mga... Kaya sabi ko talaga, gusto ko talaga siya panoorin pag sabaw-sabaw. Pero grabe talaga, sabi ko talaga, girl, pinanood ko ang buong series niya ng The Bride of Charlie Kirk. Talaga? Dami nun! Girl, ang sabi ko talaga, si Candace Owens, dinurog. Sabi ko, ano ba to? Parang magkaribal ba sila para sa puso ni Charlie Kirk? Kasi, baka parang talaga, parang so obsession, napapunta na sa obsession Ay, nakakaloka, girl. Parang si Candace Owens yung asawa. Tapos parang Erica Kirk yung kabit na parang dudurungin kita putang ina ka ganyan. Parang ganun yung eksena ng buhay. So sabi ko, grabe ang pang-family tree ni Candace Owens. Panoorin niyo siya pag sabaw-sabaw kayo. Kasi pinanood ko talaga siya lahat, sabaw-sabaw moments. Sabaw-sabaw. Manood nga ako ng Candace Owens. Ganyan. Kasi sabaw-sabaw lang. alam mo at what time ko siya pinapanood? Pag pinapakinggan, pag naliligo ako.
Kasi di ba mga ano lang, mga 1 hour lang yung mga content niya, 45 minutes, mga ganun-ganon. Di ba ganun lang yung mga content niya? O saktong-sakto, kasi ita times 2 mo yung ano, ita times 2 mo yung speed or 1.75, ganyan-ganyan. So, marireduce yung time into 20 minutes or 25 minutes. So, saktong-sakto na pagkatapos mo maghilod-hilod, magkiyod-kiyod ng ano, mga libag. Saktong-sakto, o, di ba? So, Ayun. ganun lang, sabi ko mahirap kaaway si Candice Owens, grabe mag-family tree. Sabi ko. Oo. Diyos me. Pero in fairness kay Candice Owens, may mga semplang-semplang. Sabi ko, ano mga pinagsabi doon ng ate mo? Parang ano ba, masyado namang malayo yung pang-jump. Pero, in fairness sa kanya, may mga nabibindicate na siya. Di ba, Oo. yung barrel is, It's not maganda yung proven, point niya. Bakit already hindi nyo, proven. anong tawag doon sa testing? Anong tawag yung testing yung kung nagpaputok ka ng barel? Gunpowder test. Parang ganyan. Mga Bakit daw yung ballistic kinebuloy. Oo, bakit daw yung assassin hindi tinest within 36 hours. Oo. Walang Par- test. paraffin Kasi di ba, test. paraffin test. So, Hindi yun ba yung ano mabilis yan? lang. Parang, Mabilis lang yun eh. Actually, SOP yun. Pagka kunwari merong pinagbintangan na gunman, immediately kailangan i-employ mo yung paraffin test eh. Kasi nawawala yun eh after some time. kasi nga yung kanya girl, so parang ang eksena niya is, in fairness, kasi di ba wala naman tayo nabalitaan na positive sa paraffin test yung nahuli nila. Oo. Ay, kasi kung nagpaputukan ng baril bakla, gano'n naman talagang unang-unang gagawin, paraffin test. So sabi ni Candice Owens, bakit walang ganyan? Bakit hindi pa, walang test sa ganyan? Oo. So, marami siyang valid points na, ay, si Mabel, hi Mabel! Hi, So, Sec Mabel. Hello, hello po. So, bakit marami siyang magandang points na ni-raise, Candice Owens, regarding sa assassination ni Charlie Kirk. At yung nakakaloka yung, bakit naman kasi yung mga kausap niya, napaka-dodgy, yung mga date mo, tinanong niya, bakit ka, di ba alam mo namang suspisyosa masyado si Candice Owens. So, halimbawa si Candice, di ba yung sinabi niya yung, bakit may tinanong daw siya doon sa court ni Charlie Kirk na bakit ka nagmamadaling may tanggalin dyan sa crime scene? Bakit yung Tapos naloka raw kasi siya sa sagot. Sabi, kasi gusto kong tanggalin yung kasi kailangan pumunta doon kasi kailangan kong baka kasi may mga kunin ang may nakawin yung mga estudyante. Ganyan. Ha? Sabi niya, tinanggal mo, yung memory card ng back camera. So sabi ni Candice Owens, tampering yan. 15 US dollars lang yan. Bakit naman niya nagnanakawin? So lahat naman ng nanakawin, ba't naman niya nagyayakawin? Sabi niya, bakit hindi yung camera nandun sa harapan ng sinicure mo, mas mahal yung camera na yun. So ngayon, si Candice Owens, dahil nga, alam mo naman si Candice Owens, tamang hinala, tinanong niya, ano ang nandyan sa SD card na yun? Oo. Totoo. In fairness, very critical kasi siya. Kaya, kumbaga parang wala siyang iniiwang batong hindi nagagalaw. Tamang hinala lang talaga si Candice Owens. Oo. At sometimes, nagiging tama ang kanyang hinala. So, ngayon, kasi nga, hindi siya nag-iiwan. Hindi siya, kumbaga kung ano yung naiisip niya, hindi niya iniiwanan na, hindi niya pinapalabas. Oo. So, more chances of winning siya. Tapos hanggang napilit niya yung empleyado na ipakita sa kanya. Tapos, lalo nang naging mas dodgy kasi sinabi sa kanya, ito ipapakita ko lang sa iyo sa FaceTime. So sabi niya, bakit sa FaceTime? Bakit mo nagpadala sa akin? So pumayag si bakla. Si bakla ni-record niya. So hindi alam ng mga tao na ni-record niya yung So ngayon, in-announce niya na, nakita ko na yung kuha sa back camera. Hindi tumagos ang bala. So nung binaril si Charlie Kirk, hindi tumagos yung bala.
Tapos ngayon, sabi niya, nagpanic daw yung sina Erica Kerr kung anong sasabihin kung bakit hindi tumagos yung bala. So, lalo na namang naghinala si Candace Owens. Bakit kailangan kayong bakit kayong mas unsettle na hindi tumagos yung bala? Hindi ba dapat okay, dapat nga magtanong din kayo, oy naku, bakit kaya ganyan yung nangyari? Bakit kayo pa yung una nagde-defend kung bakit hindi tumagos yung bala? So, dahil tamang hinala na nga si Candace Owens, lalo siya nagtamang hinala. So sabi niya, pero in fairness, yung tamang hinala ni Candace, nakakahinala rin naman kasi talaga. yes. So, kasi sabi niya na, bakit kayo nagpapanik? Eh, sinabi ko lang naman na hindi lumabas yung bala dun sa tumagos yung bala. So, bakit kayo kailangan gumawa ng mga excuses? Bakit kailangan niyo sabihin na, kasi si Charlie Kirk, ang buto niya parang si Superman, ganyan. Man of Steel. So, si Candace Owens, Sera kayo. Talaga ba? Yun yung sagot? Yung sagot? biglang nagchichika-chika sina Erica Kirk daw na parang kasi sinabihin daw ng coroner na daw ang buto kasi ni Charlie Kirk healthy ganyan. So sa bakla yung bala yung ginamit na kung totoo man yun ang ginamit is girl, kaya siyang kaya niya makategi ng yung mga malalaking mga hayop. Mm-hmm. Ganon ang level. Tapos, so, ang daming hinala ni Candace Owens. In fairness, na baka kapag hinala ka talaga, na parang bakit ang daming yung eksena, tapos yung pinaka-latest yung bakula, hindi pa siya tapos. Hindi ko na alam yung mga latest niya eh. Isa mga pinaka-latest niya ay raw kasi parang merong eksena na parang sa turning point, tapos may pinalabas sila na audio ni Charlie Kirk na sinasabi na sinasabi doon sa audio ni Charlie Kirk na record sa isang event na may nagtanong sabi niya ni Charlie Kirk, well, if something happens to me, ganyan, parang ang inaano ni Charlie Kirk doon is pwede namang si Erica Kirk ang pumalit sa akin. She's gonna do a great job. Which is something na kinataas ng kilay ni... Kinataas ng kilay ni Candace Owens. Sabi niya na parang wait, una-una, 3 weeks before namatay si Charlie Kirk, allegedly, yung pagka sinabi raw niya ni Charlie Kirk, sabi ni Candace Owens, wait, hindi ba kayo, ang eksena niyo sa buhay is, ang babae, hindi kailangan mag-CEO, kailangan lang niyang alagaan ng kanyang mga anak? Yes, oo. Kasi very conservative sa family values yung importance ng family roles, oo. Si Charlie Kirk. Mm-hmm. So, tapos sabi ni Candace Owens, so binarubal ni Candace Owens sa Twitter, tinanong niya, oy, bakit hindi niyo nalang palabas yung video? Bakit audio pa? Video na yung ipalabas niyo? Kasi di ba sinabi niyo naman video yan? Ba't yung pinalabas yung video? Sinagot naman si Candace Owens bakit namin papalabas? Parang sila, bakit namin papalabas yung video? Kahit naman papalabas namin yan, kayong mga psychotic na katulad mo, magtataka pa rin. So, sabi ni Candace Owens, wait, sinatanong ko lang, ba't hindi pinalabas yung video? Kung totoo yung video, kung totoo may video, ba't hindi palabas? Bakit kailangan, audio? Audio lang. Sabi niya, kung ano-ano nga kinukuha rin yung mga old videos ni Charlie Kirk para ipalabas. Ito pa kayang very monumental ito dahil pinapasa niya na ang corona kay Erica Kirk kung sakaling namatay siya. So, tamang hinala ulit si Candace Owens. At hindi natatapos ang hinala sa pamilyang ito. True. Ayun. Teka Sas, kasi we have to talk about this before we move on to another topic, no? Kasi 'di ba, todo yung claim ng administration tungkol dun sa pag-oo daw ng
sa pag-oo ng Iran na pinayagan na daw ang Pilipinas na makadaan sa Strait of Hormuz. So ngayon, ang sabi ngayon ng Philippine government is, of course, this is a win because it secures our supply. Yun yung sabi. It is a win because it makes our problem sa supply, it solves our problem pagdating sa supply, ganyan. Yun yung sabi ng Philippine government. Pero hindi ito makakapagpababa ng presyo ng langis kasi supply lang naman yung masasagot. Ganon. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis, mahirapan pa rin ang mga problema pa rin yung presyo. Yun nga, wala na raw problema sa supply kasi makakadaan na nga daw tayo. Ganyan. Nag-post yung Marino PH. At yung Marino PH, of course, ito ay page ng mga marino, ng mga seafarers. Ngayon, karamihan kasi sa mga tanker, talagang malaki talaga yung chance that they are manned by Filipino seafarers. Ganun. May parang may mga post si Marino PH parang may, if I remember it correctly, parang may mga 500 na seafarers na mga Pilipinong tripulante na nandun sa Strait of Hormuz right now, stuck sila doon kasi nga hindi pinapadaan yung mga barko nila na kung ano man yung kinalalagyan nila. So ngayon, ang sabi nung mga seafarers, paano namin pag kunwari makakadaan ka, paano mo sasabihin sa Iran na, uy, Iran, pinayagan nyo na kami na dumaan, di ba? Alam nung mga seafarers kung ano yung mga requirements bago ka dumaan. And one of it is clearance and authorization from the Iranian authorities. Ganon. So, wala naman daw ina-announce yung Iranian government. Wala naman daw silang sinasabi. So, naguguluhan sila. Parang paano kami makakapass dito as a Philippine flag carrier kung wala namang announcement si Iran. Ganun. Tingin mo sa totoo yung mga etos na yan? Hindi, wala naman sinasabi ang Iranian government eh. Kailangan merong communique. Bakla, ang communique, kung makikipag-meeting ka tapos may napagkasunduan, ang practice niyan is maglalabas kayo ng communique. Na at pareho niyong i-release yun. The Philippines and the Iranian, Emirate, Chimbustar, Eklabu. Nakita lang natin yung sinabi lang ng DFA kung ano na pag-meetingan. Hindi naman kinonfirm ng Iran. May confirmation ba ang Iran? Wala. At saka nakausap nila foreign minister eh. Si Syed Abbas, hindi naman siya yung nagde-decide dun sa Strait of Hormuz. Well, if I understand it correctly, di ba IRGC yung may control doon, yung nagde-decide nun eh. Yung part na yun ng government. Under military control siya. Oo, under the military control yung Strait of Hormuz. So, and si Syed Abbas, marami naman talaga siyang, feeling ko lang yan eh, yung napag-usapan lang na, okay, so ito ang requirements para mapa-oo mo ang Iran, ito ang mga requirements, ganyan-ganyan, kailangan makumply nyo to, makumply nyo yan. Pag nakumply nyo yan, di makakadaan kayo sa Strait of Hormuz. Mga ganun lang yan sinabi. Wow, binayagan na tayo, ganyan. No? Correct. May problema pa naman tayo sa comprehension. Ganyan. Masyado excited. Masyado excited. So, ngayon, nakatenga ka, walang announcement. But kasi dapat meron kang announcement. At ikalawa, wala naman tayong sariling wala namang Philippine flagship. Wala naman tayo commercial oil tanker. Wala naman atang oil commercial tankers ang Pilipinas eh. Meron daw. Meron?
Meron Dumadaan daw. sa Strait of Hormuz? Kanino? Sino may-ari? Ah, teka lang Sino may-ari? Uh, oil tanker. Mag-ano lang tayo, tanong lang tayo. Ah, San Miguel Corporation. San Miguel Corporation? Oo, meron. Most of the Philippine oil tankers passing through the Strait of Hormuz are operated by Petron Corporation. Petron is the only company in the Philippines that still runs a refinery and actively sources crude oil from the Middle East, making it the primary beneficiary of Iran's assurance of safe passage for Philippine flag vessel. So, totoo ba? Yun ang nireport ng Philippine Star. Ay, magbigay naman kayo ng abuloy. Charot. Oo. Ayan. Ganon? Ayun. Sa commercial, pero commercial yung mga oil tanker. Anyway, commission tanker lang from other country, pero walang atin mismo, sabi ni Misty Framel. Yeah, I think even yung Petron, nag-aano lang rin sila, nagcha-charter lang rin sila ng oil tanker, hindi rin kanila talaga. Ayun. Yun yung ni-report ng Philippine Star. The article is dated today Ayan. Tapos, ayan. So, Petron na nga lang. Petron. Yung iba daw kasi, yung ibang, Petron na lang daw yung merong refinery dito sa Pilipinas. Yung Shell, Caltex, Chevron, yung iba, wala na silang refinery dito sa Pilipinas. Hindi na sila nag-ooperate ng refinery here. So therefore, hindi na sila umaangkat directly from Middle East. Bumibili sila sa other Asian countries. Yung Shell, Caltex, and Chevron. In short, wala. Hindi, meron nga. Petron lang. Yung Shell daw hindi Yung Shell bumibili na lang daw sa Asian countries ng mga refined na mga crudo. Sa Singapore ata. Oo. Ayun. Kasi wala na silang refinery dito kasi yung nanggagaling sa Middle East na oil, ipaprocess mo pa yun Ipaprocess mo pa yun. So yun. Kaya siguro ganun. Ayan. Lapag po tayo ng abulay para kay Sasper sa abot ng ating makakaya para lagi natin siya makita, sabi ni Skylight. True. True yan. True. Ayan. Para maramdaman natin siya gabi-gabi. Ayan. Yes po, brokered na po yung binibili natin. I'm not really I'm not saying na fake news. Ang sinasabi ko lang is walang announcement ang Iran. We don't hear anything. We don't hear anything from Iran's side. So, pwede ba yon na ikaw mag-a-announce kung anong desisyon ng Iran? Hindi ba dapat ang Iran i-announce nila yung decision na yon? At saka ang weird kasi,
Kasi kung wala rin siyang value sa mga Pilipino eh. Pero kung i-celebrate ng Malacanang at saka ni Auntie Claire, kala mo naka-discover tayo ng himala ng isang bagay na napaka-importante sa buhay natin. Kasi ang claim ng Malacanang is achievement ito kasi dahil sa magandang relasyon natin sa Iran, napagbigyan tayo, kinebular. Okay, let us say napagbigyan ka. Napagbigyan ka, pero at the same time, wala naman yung epekto dun sa presyo ng crudo dito sa Pilipinas. So, ano yung win dyan? Ang sinasabi nila is yung fact na malilesen yung problem natin sa supply because of that, yun na daw yung win. Remember, hindi lang naman Middle East yung source ng source ng crudo. It's just 20% na source ng buong mundo. So, 'di ba? Paano yung ibang paano yung ibang options? Ba't hindi mo na lang chinek yung ibang options? Anong kwenta ng pagdaan ng barko? Will the price go down po ba? Magbabayad pa rin naman tayo ng toll fee, di ba po? Yan yung hindi nga klaro kasi yun ang claim ng Philippines. Ang claim ng Philippines, exempt daw tayo sa pagbabayad ng toll fee. At papayagan na rin daw tayong dumaan sa Strait of Hormuz. If makakadaan man sa Strait of Hormuz, Iran still has a soft steel to allow us pass through there despite our country is the most kuya foodie, hindi ko maintindihan. Price hike bukas, 20 per liter, anong win dyan? Ayun. Pero yun nga, kasi parang feeling ko nilalasing nila tayo sa isang bagay na hindi naman talaga 20 per liter. Anong 20 per liter? Additional 20 pesos per Additional. liter? Additional, yes. Yes! Bex, magkano na ang ngayon? Huli kong pagasolina, 100 plus na. 100 plus ang 1 litro? 1 litro. So magdadagdag na naman ng 20. So baka mga mag 130 na bukas yan. Hindi ko magets. Kasi hindi kasi ako nagda-drive so I don't... Ilan ba ang nagagastos pag sa gasolina? Depende. Ako, ngayon umaabot ng... Sa isang araw? Sa isang araw. Depende sa travel mo eh. Pero usually, sabihin na natin na 1 litro, 10 kilometro. 10 kilometers, ganon. So, ang mga jeepney, nakakailang litro sila sa isang araw? Depende dun sa ruta nila. So, kung kunwari, kasi usually ang ruta naman yan, between 3 kilometers to mga 21 kilometers ang ruta ng jeepney eh. Mga ganon. So, mga ganon. Siguro mga 5 hanggang 10 litro isang araw, ganon. Ayun. Kawawa ang mga jeepney drivers. Nakita mo yung post ni Doc Lorraine? Yung nanlilimos na Bex ang mga nanlilimos na ang mga actually sobrang heartbreaking nito eh. Yung nagpapahingi sila ng additional na Oo, yung parang pwede ba kayo magpasobra kung ano lang yung bukal sa puso ninyo, mga ganun-ganon. Kakaawa. Asa na ba yun? Ito. Ayan. Mga ate, kuya, ma'am, sir, may
magpapakisuyo po sana ako sa inyo. Baka pwede pong magpadagdag sa inyo ng pamasahe, kahit magkano lang po, yung bukal po sa loob nyo. Kasi po hindi na namin kaya ang laki ng diesel namin at halos barya na lang na iuwi sa kada biyahe. Sa panahon po ng krisis ngayon, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na lang. Tayo-tayo lang at ganoon din po ako sa inyo. If ever nakulang pamasahe nyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang po kayo sa akin, isasakay ko po kayo. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Ayun. Grabe no? Busabos life na tayo dito sa Pilipinas. Kami pala, busabos life na kami dito. May ano rin meron ring nag-viral na story yung jeep in the middle of the route naubusan, huminto. Sakala niya nasiraan, yung pala naubusan ng krudo. Talaga? Oo. Ayun. Okay lang naman sana yan, Miss Joey, pero bakit pag bumalik na sa dati ang presyo, di rin nila binabalik sa dati ang pamasahe? Mabagal din yung rollback. Nagkakaroon naman ng rollback, yun nga lang. Hindi siya talaga bumabalik doon sa dati. Ayun. Di pinayagan ang 1 peso fare increase. Pinagtitipid ang mga tao, pero gobyerno tuloy-tuloy lang ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Miss, yung planong ililimit daw dapat ang pagpapagasolina into half full tank na lang pag hindi naman essential raw, sabi ni Ridon. Gusto niya magpasa ng batas. Alam mo yung mga naiisip ni Redon? Mga tipong, Kilala mo ba yan, si Ridon? hindi, ano yan eh? Di ba ano yan? Miyembro yan ng kabataan. Kabataan Dati. Party List. Dati. Oo. Pero ano yan na-appoint yan ni PRRD before niya finire ng bonggam-bongga. So parang binigyan niya ng posisyon. Hindi mo siya na-meet personally. Ever. No, parang, I don't have any reason para ma-meet siya. So, might as well not. Kadiri siyang tao, no? Parang tangina. Yeah. Over-eager gumawa ng kabubuhan. Parang bakit kaya? Bakit excited ka maging tanga? Si Redon yung puro junket, di ba po ba? Yes, siya na nga yung puro junket. Ayun. Okay, well anyway, SAS today ay nagkaroon ng press conference si Boying Rimulya. Napanood mo ba yung press conference niya? No, mukha ba ako nanonood ng press conference? Malay natin, di ba? Malay mo makita mo sa mga reels. Sabi ni Boying Rimulya, ibibigay daw niya ang SALN ni Inday sa Congress. Pero, sabi ni Boying na yung House of Representative, tanggapin din nyo yung subpoena ko na nire-require ko na isubmit ninyo sa akin yung mga SALN ng mga congressman ninyo. At saka ni Ponyong, ni Safronio. Ganon. Kasi raw, nag-i-investigate na daw ngayon ang ombudsman at nag-i-investigate na raw ang ombudsman at kakasuhan na daw nila si Chis Escudero at saka si Martin Romualdez. Ayun. Joey, what do you say sa party ni Ma'am Shi sa Malacanang despite global crisis? Imprudent. Ayun. So anyway, ayun na nga. Alam mo, feeling ko ipupush ni Boying Rimulya yung kaso. I think nag-decide na ang Malacanang that they really have to get rid of Martin. At least yung magmukha siyang kakasuhan, gigipitin, whatsoever, and then ultimately will be declared innocent, ganyan. Kasi nauna na sila sa pagsasabi ng mga ayaw namang ilabas yung ICI reports.
ayaw ilabas yung ICI reports. Tapos ang sabi, wala daw kinalaman, wala daw link si Martin Romualdez doon sa mga ghost flood control projects, ganyan-ganyan. And now, si Boying is making it appear that he is after Martin Romualdez and Chis Escudero. Ganon. And parang ano, yung parang tingin ko naiintindihan na ng Malacanang na in order for the people to be satisfied, kailangan talagang makita ng mga tao na gigisahin si Martin. So that is why ngayon, meron ng EBAS, itong si Boying na, sige, nagbe-build kami ng case against Chis Escudero and Martin Romualdez. Si Chis damay talaga dyan eh. Kahit ano pang ni Chis. Kahit kumanta-kanta pa siya, damay talaga siya kasi siya yung Senate President eh. 'Di ba? So anyway, si Martin, si Boying Remulla is saying na nagbi-build na kami ng kaso, ini-investigate na sila, ganyan-ganyan. Kayo, House of Representative, bakit hindi nyo pinaprocess yung subpoena namin? Ba't hindi nyo tinatanggap? Pag hindi nyo pa yan tinanggap this week, may paglalagyan daw kayo kay Boying Remulla. Ayun. Si Martin acquit si Chis, house arrest forever. Sabi ni Reginald. Ako tingin ko ganun. Kasi, nakita niyo yung mga announcement ng ICI. 'Di ba nag-announce na rin sila tapos pati yung mga alay nila fino-float na nila yun na walang nakikita. Very clear yung intention nila. Hindi pa nagsisimula yung kaso, pero sinasabi na nila na walang kinalaman. So I think nagsa-stage sila ng sobrang laking drama for an investigation just enough to put the head of Martin Romualdez on the table, but ultimately absolving him of any connection pagdating dun sa mga corruption allegations. Ganun. Ngayon, pag iba na yung administration, hindi na siya pwedeng kasuhan kasi double jeopardy. Yes. So that's why they have to do it now. Ginamit, eto pa yung yung reply ni Martin Romualdez. OMB statement. Nasaan na nga yun? Ay! Tama, April 6 pala ngayon. Ayan. Ang statement ni Martin, yung reaction niya doon sa sinabi ni Boying. We want to emphasize that to date, there is no evidence linking Rep. Romualdez to any ghost and substandard projects pertaining to the flood control issue. We remain confident that these matters will be resolved based on evidence and due process, not politics or speculation. There is no filed case, no finding of probable cause, and no determination of liability at this time. We trust that the Ombudsman will fully adhere to the circular that he instituted and signed as then Secretary of Department of Justice that DOJ prosecutors should only pursue cases with reasonable certainty of conviction. Ayun. Yun ang sagot ni Boying doon sa press conference sagot ni Martin Romualdez kay Boying doon sa press conference niya. Pagkatapos, teka lang ha.
Ito ba yun? Ay, sorry, wait. Si Cheloy Garafil, meron din siyang statement, meron din siyang reaction. Ano ba yan? Wait lang ha. Ay. Sorry naman. Ayan, ito. Ito yung statement naman ni Cheloy Garafil. Sabi niya, malaki po ang paggalang ng Office of the... Kasi pinagbantaan ni Boying yung ano eh, yung House of Representative eh. Kasi ayaw magbigay ng... Mag-investigate rin daw siya sa mga kongresista sa ano sa House of Representative. So hinihingi niya rin yung SALN. Ang hinihingi ni Boying is SALN ni Safronio, SALN ng mga congressman, at willing daw silang ibigay ang SALN ni VP Sara to be submitted by the custodian ng ombudsman sa April 14 na hearing sa House of Representatives, sa Committee on Justice ng April 14. So, April 14 guys, take note, magkakaroon sila ng hearing sa Committee on Justice. Mag-start na yung show. Wait, so meron siyang conditional. Paanong conditional? Si Boying. Conditional siya. Ibibigay ko yung SALN ni Sara, pero ibibigay niyo yung SALN ng mga congressman na to? Ganon? Hindi naman. Ang sinasabi lang ni Boying is that, ang tanong kasi kay Boying today is, ano na ba yung mga hakbang ng ombudsman ngayon? So, kasi nga, si Committee on Justice, sinabpi nila si ombudsman na ibigay yung mga SALN ni Inday. So, sabi ngayon ni Boying na, oo, ibibigay naman namin yung SALN ni Inday, huwag kayong mag-alala. So, mag-a-attend sila sa April 14 hearing, at sa April 14, yung custodian nila, dadalhin yung SALN sa Committee on Justice. Okay. Ngayon, on a separate note, sinasabi rin ni Boying na kayo, House of Representative, sinabpi na ko kayo. Nung sinabpi na ko kayo, hindi nyo binibigay, hindi nyo sinasagot, tapos dinadodge ninyo yung notice. Yung notice ayaw nyong i-receive. Sabi nga ni Boying. Ang hinihingi ni Boying is SALN ni Safronio at ng iba pang mga congressman na supposedly iniimbestigahan for corruption nga. Para nga dyan sa mga flood control kineso. Ganon. And ni-reveal nga ni Boying na they are investigating Martin and Cheese Escudero. At they are trying to build a case of plunder against them. Ayun. So ito ang sagot ni Cheloy Garafil. Malaki po ang paggalang ng Office of the Secretary General sa Office of the Ombudsman at sa mandato nito. Ang mga komunikasyong ipinadala sa House ay tinanggap at pinoseso ayon sa umiiral ng mga patakaran. Sa kasalukuyan, tuwing Martes at Miyerkules lamang po ang on-site work sa House bilang bahagi ng ipinagpapatupad na work from home arrangement kaugnay ng energy saving measures. Wala po kaming intensyong magpakita ng kawalang galang o umiwas sa pagtugon. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay aming aasikasuhin ng naaayon sa mga tuntunin at may buong paggalang sa institusyon. But with all due respect kay Cheloy Garafil, ma'am, hindi niyo po pwedeng gawing reason na naka-hybrid work setup kayo. Na Wednesday, anong araw yon? Na Martes at Miyerkules lang kayo merong magre-receive. Kasi po, ang office open ng 5 days a week. So, ibig sabihin, kung 5 days a week na open ang at kung kunwari, ang setup ninyo ay meron kayong work from home kineso, ganyan, you should leave someone for the whole duration na meron kayong pasok, which is 5 days a week yata ang Congress or 4 days a week or something like that. You have to ensure that all communications, letters are going to be received accordingly at hindi po mag-a-adjust ang mundo kung kailan lang kayo may pasok. Ano yan? Paparilisan nyo yung lahat ng paparilisan nyo lahat ng receipt ng mga communication just because of your work setup. Ano yun? Walang ganun, Diyos ko. Ito naman si Cheloy Garafil, parang ang lame-lame naman ng excuse mo. Pang kinder naman yan.
Dami-dami yung tao diyan, hindi kayo puwedeng makapagpa-reshuffle na, "O sige yung nakaano sa inyo, yung iba sa inyo ang, on-site work ninyo Monday, Tuesday, yung iba Tuesday, Wednesday." Just so merong magre-receive parate. Lalo na yung mga ganyan, mga sabpi-sabpi na or whatsoever. Talagang hindi pumasok yung mga gago, dapat may tao pa din diyan kahit skeleton, sabi ni Larsis Gaming. Totoo, 'di ba?